comfort zone, dito natin unti-unti nare-realize na meron tayong purpose sa buhay natin. Na binigyan tayo ng buhay ng ating Panginoon hindi para gumising, kumain, magtrabaho, pumasok sa eskwela, umuwi, matulog, gumising, ano ba susunod? Kumain, pumasok sa trabaho, para nakalimutan ko yung Netflix, no? Pero hindi. Somehow, sa buhay po natin, sa comfort zone, nare-realize natin na meron tayong gagawin. And to the point, talagang nararanasan natin na kapag alam natin na merong gagawin, natatakot tayo. Tama po ba? Nangyayari yung fear zone. Dati, comfort zone lang. Ngayon, parang hindi ka naman kasi meron ka nang alam na dapat mong gawin and yet, pinipigilan mo ang sarili mo. Kasi iniisip mo sa sarili mo na hindi ko kaya. Iniisip mo sa sarili mo na ako ba? O iniisip mo sa sarili, hari nga ako ng supply. Meron bang hari ng supply dito? Wala naman, no? And of course, we are praying na in every gagawin natin, ma-overcome natin ang ating takot, ang ating pangamba, and we have this breakthrough na kung saan pupunta tayo sa learning zone. And true enough, in that learning zone, makikita at mararanasan natin yung kinatatakutan natin, yung challenges at ang problem. And some of us, ang tendency po, bumalik na lang po sa comfort zone. But some of us, or should I say, mga anak ng Diyos, hindi bibitaw at magpapatuloy sa laban ng buhay. Amen? Amen. And in that point, doon natin na-acquire ang wisdom, ang skills, na kung saan matututo tayo. At kapag natuto na tayo, lumalago. Napupunta na tayo na kung saan, we can live our dreams na kung saan kapag nilaban natin. Na kung saan makukonquer natin yung goals and objective. And in that zone, sa growth zone, we find our purpose in life. And we can say, praise the Lord. Amen? Ikaw ba ito, kapatid? Nasang zone ka na kaya? Alam niyo po na naisulat po sa Biblia na kung saan ito po ang buhay ni Peter. Kilala niyo po ba si Peter? Amen? Dito po sa kanan. Kilala niyo po si Peter? Amen. No? Sa kaliwa, Peter. Amen. Yes. Si Peter na kung saan disipulo po ng ating Panginoon. And one time in his life, he experienced this comfort zone. And sa kwento po in the book of Matthew chapter 14 verse 29, let me read po, no? This is where Peter walked in the water. And sabi po dito, come, he said, this is Jesus Christ saying to Peter. Then Peter got down of the boat, which is his comfort zone, walked on the water, which we believe it is his fear zone. Kasi that time, nung kinakausap niya ang Panginoon dito, bumabagyo po. Matindi po ang sitwasyon nila kasi may tidal waves. So, but still, Peter was able to walk on the water and came toward Jesus. And this is not just the learning zone, this is not just the growth zone, this is his faith zone. Tulad mo, tulad ko, kapag meron tayong Kristo, meron tayong pananampalataya na kung saan siya ang ating kasama. Amen? Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. And today, let me title the message of God, Faith Zone. Pwede mo ba tayo sabit na manalangin? Dakilang Ama, Panginoon, naririto ang iyong mga anak. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, Panginoon, dahil alam namin, Panginoon, ito yung nararapat namin gawin bilang iyong mga anak. Salamat, Panginoon, dahil merong regalo ng buhay na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, dahil kinakausap mo kami, Panginoon, para sa panibagong taon na ito na merong layunin, Panginoon. At minsan pa, Panginoon, sa buhay ni Peter, Panginoon, ayaw mo, Panginoon, na ikaw ang aming mapakinggan. Let your wisdom sa bawat verses na pag-usapan namin, Panginoon, ay manatili, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Yung karunungan mo, Panginoon. And that's the very reason, Panginoon, we want to open our hearts more than our minds. Kausapin mo kami, Panginoon, sa aming puso at naghihintay kami, Panginoon, na yakapin mo, Panginoon, habang nakikinig kami, Panginoon.
Isa pa, Panginoon, ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Abang pumapalag pa kayo, inom lang po ang tubig. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Excited lang po ako mag-share ng salita ng Panginoon. Excited po ba kayo makinig ng salita ng Panginoon? Amen. At alam niyo po, nung pinag-aaralan ko po itong Peter walking on the water, siyempre, bago po nakapaglakad si Peter sa tubig, naglakad muna ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Napalitan niyo po ba yun? Amen, di ba? Napanood niyo yata sa Netflix, no? At alam niyo po, nung tinitignan ko, when it comes to walking on the water, this is what I found out. In three apostles, the Gospels mo, out of the 4, tatlo po ang nagsulat ng mentioning how Jesus Christ walked on the water in this situation. And let me give you in the book of Matthew. Ganito po nakita ni Matthew. And in verse 22, immediately Jesus made the disciples, the 12 disciples, get into the boat and go on ahead of him to the other side while he dismissed the crowd. Ang konteksto po ng ating pinag-uusapan, the crowd na sinasabi ng ating Panginoon, this is the crowd na pinakain niya po ng yung 5,000. Natatandaan niyo po yan na pinakain niya po ng isda at tinapay. And he continued in verse 23, sabi po dyan, after he had dismissed them, the crowd, he went up on the mountainside by himself to pray. Salamat po sa gitna. Parang meron yung sa kaliwa. Later that night, he was there alone. And in verse 24, ito po ang nangyari. And the boat was already a considerable distance from the land. Alam po natin ang kwento. Nakapagpalaot na, malayo na po, and this is their situation. Paano ba pronounce to? Sa mga gutong, buffeted daw to eh. No? Buffeted by the wave because the wind was against it. And in verse 25, this is what happened. Shortly before dawn, Jesus went out to them, walking on the lake. Siyempre, alam na natin na ang ating Panginoon kasi naisulatin ni Matthew. But to them, those times, in verse 26, ito ang pagkakita nila. When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. And they said, it's a ghost. Kung tignan niya katabi mo, hindi po yan. And when they saw the ghost, they cried out in fear. Umiyak sa takot. Yung po ang kanilang sitwasyon. And in verse 27, this is what Jesus Christ immediately responds to them. But Jesus said to them, immediately said to them, take courage. It is I. Don't be afraid. Alam niyo po, kapag titingnan po natin the book of John, even in the book of Mark, ito po ang sinabi din sa dulo. But he said to them, same situation, it is I, don't be afraid. And in the book of Mark, ito po rin ang sinabi. Because they all saw him and were terrified, immediately he spoke to them and said, take courage, it is I, don't be afraid. Pare-pareho ang sinulat ng tatlong apostol. Si Luke, baka natutulog si Luke dito, hindi niya naisulat, joke lang po. No? Pero yung tatlo, very, very specific, same incident, and what they have heard saying, take courage, it is I, don't be afraid. Church, this is not our main topic today. Pero kapag titignan po natin, meron pong sinasabi ang Panginoon. Ano man po ang sitwasyon mo, ano man ang kalalagayan mo ngayon, natatakot ka man para sa 2024 dahil hindi ka pa nakakalaya sa utang. Dahil meron ka pa rin problema, meron ka pa rin sakit. Sinasabi ng ating Panginoon, to each and every one of us, take courage. It is I. Don't be afraid. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa salita ng Panginoon. It gives us comfort. It gives us hope. It gives us wisdom. It gives us direction. Para sa 2024 ito, alam natin na kasama natin ang Panginoon. And as we go back sa ating pinag-usapan, ito po ang encouragement na na-receive ng 12 disciple. Amen? And this time, kapag titignan po natin, nung pinag-aaralan ko na po, to my surprise, or should I say, si Matthew lang po ang nakapagkwento ng tungkol kay Peter na naglalakad sa tubig.
Si John, si Luke, hanggang doon lang. Jesus, but Matthew, very, very specific siya na nakita niya si Peter na naglalakad sa tubig at ngayon ay sinusulat niya. So let me proceed sa ating pag-usapan niya. In verse 28, this is now Peter. Out of the 12 disciples, this is Peter asking. When he heard Jesus Christ saying, "Take courage, it is I, don't be afraid." And then Peter said to him, "Lord, if it is you, tell me to come to you on the water." Alam niyo kapag titignan ko itong sinasabi ni Peter, hindi po ba naniniguro si Peter? Siya po ay siguristo, lalaki, pagkababae, sigurista. Diyan kayo magaling. No? Sigurista eh. Alam niya na ang Panginoon ang nakikita nila. And even to the point, they have heard it is Jesus Christ. At kapag titignan po natin, this is now Peter asking, "Lord, kung ikaw nga yan." Alam niyo kapag titignan mo po ang kwento na to, sa unang tingin natin, nagdududa. Kapag lalaliman niyo po ang pagkakaunawa natin, this is Peter asking with faith. Nagtatanong na merong pananampalataya. Kasi kung wala siyang pananampalataya, hindi niya tatanungin ang ating Panginoon. Unlike the 11 disciples, they have no words to say. Only Peter, yun ang kwento natin. Kaya kapag titignan mo ito, oo nga no. Kasi merong gusto mangyari si Peter, kaya nagtatanong siya. At kapag titignan ko ito, I do believe na merong relasyon na si Peter at ang ating Panginoon Yesu Cristo. And now, Peter is asking, tell me to come to you on the water. Kung ikaw yan. Gusto ko maranasan yung paglalakad na ginagawa mo, Panginoon Yesu Cristo. This is not doubting. Kasi kung nagdududa ka, wala kang pananampalataya. Nandiyan pa ba kayo? This is asking in faith. Showing Peter's little faith and eventually hindi po ba magiging great faith yan? Tama po, nakapaglakad po ba si Peter sa tubig? Amen? Tulad ko na gusto natin makapaglakad sa tubig. We would like to get out of our comfort zone. Alam niyo po, hindi mangyayari kay Peter to kung hindi niya kilala ang ating Panginoon. Same to us. Hindi mo sasabihin sa Panginoon kung hindi mo siya kilala, "Lord, ikaw ba yan? O Lord, pwede ba makakasiguro ko na ikaw sasama sa akin?" Kasi nade-develop yung relasyon natin sa Panginoon unti-unti habang nagsisimba ka, habang nakakapakinig ka ng salita ng Panginoon. And darating sa buhay mo na kakausapin ka ng ating Panginoon. At kapag kinausap ka ng ating Panginoon, true enough, most of us Christians is really asking, "Ikaw ba yan, Lord?" Kasi natatakot tayo eh. May pinagagawa ang Panginoon and yet, meron tayong takot. Normal lang. Amen? Sino ba dito ang hindi natatakot sa pinagagawa ng Panginoon? Alam niyo po kapag titignan ko po or even us, tayo po lahat, it talks about papapastor. No? Baka tinatawag ka ng Panginoon para maging mabuti ng anak ng Diyos. Iwanan na ang mundo, ang comfort zone, at magpatuloy sa kanyang katwiran. Tinatawag ka maging mabait. Amen? Tinatawag ka na iwanan mo na ang iyong bisyo. Amen? Tinatawag ka naman na manahan ka na sa mundo, kundi manahan ka na sa kanya. Kasi yun ang comfort zone mo, at alam mo, sa comfort zone mo, hindi ka lalabo na alam mo, sa presensya ng Panginoon, doon ka lalabo. Amen? And, alam niyo po sa mga tinatawag ng Panginoon para mag-ministeryo na. Nandiyan ka ba ngayon? Matagal ka nang hinahanap ng Panginoon. Matagal na siya nagsasalita, "Anak, hindi ba't ibinigay ko na sa iyo ang mga panalangin na nais mong makanta?" Di ba? Sinasabi mo na, "Lord, maglilingkod ako pag pinagaling mo ako." Bakit hanggang ngayon nandiyan ka? Sama ng tingin niyo sa akin. Di ba? Totoo naman. Alam mo at alam ko na may pinagagawa ang Panginoon sa bawat isa. Sa sobrang takot natin hanggang ngayon, hindi mo pa rin nagagawa. O yung iba, nagawa na at nung maramdaman niya yung pinagagawa ng Panginoon,
bumalik sa comfort zone. Normal. But this time, kung tinawag ka ng Panginoon, alam mo at alam ko na hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Amen? At sa mga tunay na merong highest calling sa ating Panginoon, hindi ko sasabihin baka ikaw yan. Hindi ba matagal ka na rin tinatawag ng ating Panginoon? Ba't lumuko yung iba? Alam niyo po, this is what I've heard, what I've experienced, this is what I've seen. Sa lahat ng mga tinatawag ng Panginoon, mananatili ka magtatanong hanggat hindi ka tumutugon. Ikaw. Till such time na tumugon ka sa pagkatawag ng Panginoon, whatever it is. Even sa pagkanta dito, kung may talent ka, bakit hindi? Ako nga gusto kong kumanta. Pero yung kanta ayaw sa akin. Baka kahit nasa ushering, magkamay, tinatawag ka ng Panginoon. Alam mo yun. Binigyan tayo ng layunin ng Panginoon dito sa mundo, hindi para matindang kadaling ko. Amen. Yung po ang katotohanan bilang anak ng Diyos. Pati pa po tayo. Parang galit na kayo. And let me continue. And what Peter is saying to Jesus Christ, tell me to come to you on the water. What he is asking? Sige po, pwede po kayo sumagot. Kahit walang gano'n. What he is asking? Come. Alam niyo po, ito po yung sabi ni Peter sa ating Panginoong Jesucristo. And let me give you the verse 29. Ano sa tingin niyo ang sinagot ng ating Panginoong Jesucristo? Come. He said, wow. Alam mo, talagang ang salita ng Panginoon. Oh Lord, salamat. Dahil dito pa lang, naranasan ko po bilang Kristiyano, bata pa ako sa pagiging Kristiyano, sabi sa akin yun, kapag ka nananalangin ka, very, very specific. Tama po ba? Yung mga binata dito, dalaga dito, tall, dark, and handsome, di ba? Kaya lang, kapag wala na yung panahon, kahit na lang tall na lang Come. Yun ang sinagot ng Panginoon kay Peter. And when Jesus Christ said, come, He said in a calmness way. Remember, when they have this situation, bagyo, maingay. Yung alon ay magulo, out of control, but even in that situation, God is saying in a calmness way, come. Kaya kapatid, kung sa tingin mo na magulo ang buhay mo, sa tingin mo na in 2023 na walang ka ng direksyon, kapag hiningin mo sa Panginoon ang panalangin na yan, ibibigay at ibibigay ng Panginoon ang kasagutan sa panalangin. Amen? Amen? And as we continue, kapag titignan ko ito, hindi sinabi ng Panginoon na walk, run, jump, and swim. He said, come. What Peter said, what Peter asked, Jesus Christ responded. Come. He said, and as we continue po itong come na to, he said, may rema kaya nito kay Peter. Remember, in the previous chapter po, isn't it tinawag ng Panginoon si Peter ng come, follow me? Same word na sinabi ng Panginoon nung una siyang tinawag, and the same word na sinabi ngayon ng Panginoon nung tinatawag siya na nagre-request siya na makapunta sa kanya sa ibabaw ng tubig. Isn't it? Isn't it coincidence? No? Kaya nakilala ni Peter ang ating Panginoon. Siya nga. Kasi alam niya yung boses na kung saan naranasan niya na tinawag siya ng come and follow me and be a fishers of men. Alam mo, sabi ko, Lord, merong mali. Merong meaning itong come na to. Kasi, sabi dito, tutuloy po, then Peter, when Jesus Christ said, come, then Peter got out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. And this is now the history. Kinukwento ni Peter na in the past tense na kung saan, the past tense of come is came. And this is really the faith story.
Alam na natin yun na naranasan ni Peter sa pagpagitan ng kanyang pananampalataya, ang presensya ng Panginoon sa paglalakad niya sa tubig. And sabi ko, Lord, there is a meaning when it comes to come. Yung come, kaya chinek ko ang definition ng come, and let me give you the definition. And this definition, this defines the come in a sense of direction. Sabi po dito, to move from a far position to a position nearby. At kapag titignan po natin, di ba pag may tumatawag sa iyo, halika, pupuntahan niyo yung tao na yun. Hindi sinabi ng Panginoon, hindi sinabi ni Peter din na go. Kasi ang go, it will be a disperse. But yung come, it is a focus to someone. And this situation natin, when Jesus Christ said come, He wants Peter to focus on His side. This is come, the sense of direction. And I check the Hebrew word. The Hebrew word for come is ba or bo. And the definition in the sense of purpose. Let me say it again. Sense of purpose. This is the definition. Sabi po dito, to enter a void in order to fill it. And to further explain, when it comes to void, it's completely empty. Now, I can feel the definition of come. When Jesus Christ said, come, Peter also knew that when he come to Jesus, he should be empty. Kasi alam niya na magpupuno sa kanya ang ating Panginoon. At ang Panginoong Jesucristo, nung sinabi ni Peter na, Lord, tell me to come, alam ng Panginoon na empty siya. Kaya church, when we approach God's throne, hindi po ba palagi natin sinasabi na kinakailangan we are spiritually empty? And to the point, when we talk of empty, it also talks with being humble in God's throne. And humility. Sa totoo lang, in every way of being a Christian, humility ang tinitignan ng ating Panginoon. Humility before God. Kasi sabi ng Panginoon sa kanyang salita, God opposes the proud, but give grace to humble. Humility. Kaya kapag titignan natin itong sitwasyon ni Peter ng ating Panginoon, when they said, come, come, it talks about relationship. Remember, kasama na ni Peter ang ating Panginoon this time. But now, it's a next level of relationship. Next level of commitment. Hindi ka tatawagin ng Panginoon, hindi mo mararamdaman ang pagkatawag ng Panginoon kung wala kang nabubuong relasyon sa Kanya. Amen? So, check ko lang kung gising pa wala. Hindi mo tatanungin ng Panginoon, Lord, if it is you, kung wala kang relasyon sa Kanya. Kasi naririnig mo ang boses niya or nangungusap sa iyo ang Panginoon dahil nagkakaroon na kayo ng relasyon. At bilang Kristiyano, hindi ka makakatakas sa pagkatawag sa ating Panginoon. Nagre-rema eh. Even Peter, ulitin ko, when we talk of come, and to Jesus Christ, when he heard the come, it talks about relationship. Unti-unti nabubuo ang relasyon. And same to us, Christian. Kaya kapag pag-usapan natin ang faith zone, totoo lang po, nararamdaman natin ang ating Panginoon. Kasama natin ang ating Diyos. Amen? Kapag pinag-usapan ang pananampalataya, hindi po ba presensya niya ang ating nararanasan? At ang presensya niya, pagkasama natin ng Diyos, hindi lang tayo naniniwala, kundi nasa sa puso natin. Ang bawat salita niya talagang isa na po pumumuhay natin. Yung bawat layunin niya talagang ginagawa natin sa buhay natin. Tanongin mo nga yung katabi mo, kasama mo ba ang Diyos? Amen. Parang yun ba, ang sagot, hindi ka sure. Kasama natin ang Diyos. Kinakailangan bilang anak ng Diyos, huwag mo maya na hindi mo maramdaman ang ating Panginoon. Sa bawat pagpupuri natin, hindi po ba nararamdaman natin ang ating Panginoon? Kahit na hindi natin itaas ang ating kamay, pero sa Kanyang presensya, binibigyan niya tayo ng bagong pag-asa. Sa Kanyang presensya, binibigyan na tayo ng bagong tapang. Amen?
Amen. And as we continue, hindi po ba kapag kasama natin ng Diyos, nagkakaroon tayo ng pag-asa? Amen. Di ba, pagkasama natin ng Panginoon, nagkakaroon tayo ng katagumpayan? Kapag kasama natin ng Diyos, alam natin na mayroong milagro na kung saan yun ang iniingi natin sa ating buhay. Amen? At kapag kasama mo ang Panginoon, di po ba mayroong pagpapala na makalaan sa bawat isa? Amen? Sabi dito, kapag pagpapala, talagang papalakpak tayo. Amen? Talagang naman, Lord, pagpalain mo kami itong 2024. Amen? Amen. Parang iba, ayaw Mukhang pinagpala na kayo Para wala na kayong utang makangiti kayo. Amen? Amen. No? And really, no, kasama natin ang Diyos. Katulad ni Peter, in that faith song, kasama niya ang Diyos. And as we continue, itong kasama natin ang Diyos, this is now Peter. Na kung saan alam niya na Panginoon ang tumawag sa kanya. At ikaw at ako, alam mo, Panginoon ang tumatawag sa iyo. Sa mga nag-response na sa atin, sa bawat isa dito, alam mo na Panginoon din ang tumawag sa iyo. And be sure. Labitin mo yung katabi mo. Be sure daw. Be sure. Nakasama natin ang Panginoon. Why? In verse 30, this is what Peter experienced. And I do believe, ito rin po na-experience natin bilang anak ng Diyos na meron ng relasyon sa ating Panginoon. In verse 30, but when he saw the wind, nakakita na po ba kayo ng hangin? Makikita mo lang ang hangin kapag matindi ang bagyo. Tama po ba? Kapag may bagyo, malakas ng hangin, pero may bagyo. Pero kapag payapa ang kapaligiran, hindi mo makikita ang hangin. But this time, this is what they express. Matindi ang sitwasyon nila. And when we talk about he saw the wind, this is how Peter respond to Jesus Christ. Ano ang sitwasyon niya? Hindi magandang sitwasyon. Alam niyo, minsan madali lang tayo sumagot sa pagkatawag ng Panginoon, sa pinagagawa ng Panginoon, kapag ka pabor sa ating sitwasyon, kapag ka maganda. Pero kapag ka meron ng sakripisyo, meron ng hirap, nagdadalawang isip ka. Same with Peter. Alam niyo, kapag titignan natin itong iso, the wind, sa ibang translation po it says, was boisterous, wild, out of control, loud. Parang ganito. Yung mga katabi niyo, baka nasabi na yun. Itong pinag-uusapan natin ito, kapag babasahin mo ng ganun-ganun lang, hindi mo siya ma-appreciate. Pero to them, when Peter walked in the water, it is not so as they say, matindi ang sitwasyon nila. It was wild, it was out of control, it was loud. Kaya dapat alam mo na kasama mo ang ating Diyos. Why? Kasi matatakot ka Matatakot ka. Siyempre kapag i-spiritualize natin ito ang mga bagyo ng buhay. Hindi lang ambon, hindi lang ulan, bagyo ng buhay. Sunod-sunod na bagyo. Kaya kapag nararanasan mo na yung bagyo, alam mo may pananampalataya ka, matatakot ka pa rin. Amen? Sino ba dito ang nakaranas ng bagyo na hindi nakatakot? Sino dito ang nakaranas ng problema na hindi natakot? Matatakot ka. Normal lang po. Mga anak ng Diyos. Even Peter experienced it. And what else? Nung matakot, beginning to sink. Unti-unting lumulubog. Unti-unting lumilingit ang pananampalataya. Hindi nawawala. Unti-unting nawawalan ng pananampalataya. Parang ikaw at ako. Kasi pananampalataya yung nilalaban natin sa bawat sitwasyon Kaya pananampalataya ang nauubos. Kaya pananampalataya yung lumiliit. Kaya kapag titignan po natin to, this is Peter explaining to us na normal ang ating nararanasan. But the reaction, yung response natin sa bawat sitwasyon, depende sa bawat isa kung kasama mo nga ang Panginoon. And to Peter, sa tingin nyo, ano ang reaction niya? Alam niyo na, no?
Favorite ko po ang aking pinag-uusapan. Yes and yes. Christians, nasa kamay ng mga anak ng Diyos. Amen? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Even in our faith zone, habang kumakapit ka sa Panginoon, nararanasan natin ang pagtapat. Nararanasan natin ang pagkatapat. And may I tell you this, hindi po ba we rather fail with God than to win without Him? Amen? 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 Hallelujah. And now, let us continue. Sabi dito, ano ang ginawa ni Peter? He cried out and saying, Lord, save me. Yun din ba ang ginagawa mo kapag ka malulunod ka na sa problema? O sinisisi mo na ang Panginoon? Lord, bakit mo pa kasi ako tinatawag? Lord, bakit mo ba tinatanggal yung nakasalayan ko? Lord, bakit ba? O nagmumurmur ka sa Panginoon ako sa, diba Lord? Nagsiserve naman ako, nagsisimba ko, ba't ito pa rin ang nararanasan ko? Or, like Peter, umiiyak tayo sa Panginoon. Umiiyak ka kung sino ang tumawag sa iyo. At kapag titignan mo po itong sitwasyon ni Peter, hindi ba't kapag ka nalulunod ka na, ano ang unang hahanapin mo? Unang hahanapin mo ay yung bangka. Your comfort zone. Babalik at babalik ka. Pero si Peter hindi. And when he said, cried out, Lord, save me, in his mind, in his heart, to turn back. We decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. May kanta yun. Parang nawala yung no turning back. No turning back. Amen? Sige, palapakan natin ang Panginoon. Sige ba, kami na kayo dito? No turning back. When Peter said, come, and when Jesus said, come, it means no turning back. Nagkakaintindihan sila doon. Nagkakaintindihan tayo ng Panginoon doon. And as we continue, this faith zone really is not turning back. Kapag ka nasa faith zone ka, Peter is reminding us, no turning back. Kasi kasama natin ang Panginoon. And thirdly, hindi po ba merong sakripisyo? Hindi po ba sa bawat sinasabi natin, no turning back, merong sakripisyo? Alam niyo po, this is what I've learned as a Christian. Pag pinag-usapan ng sakripisyo, it is either umigay ka na. Why? Kasi nga ang tindi ng sakripisyo, sa lahat ng ginawa mo, wala pa rin nangyayari. Sunod-sunod na sakripisyo para lang masunod natin ang Panginoon, pero still, hindi pa rin binibigay ng Panginoon. Hindi ba dapat sa bawat sakripisyo, mas lalo tayong lumapit sa Panginoon? Dahil lang natin, our labor, our sacrifices will never be regretted. At alam mo kapatid, sa bawat sakripisyo na tinatanim mo sa Panginoon, makakaranas tayo ng katagumpayan sa takdang panahon. Amen? At alam mo, na kapag pinag-usapan ng sakripisyo, hindi po ba masarap namnamin ang tagumpay kapag naranasan mo ang sakripisyo? Amen? And lastly, pagayo, Bisaya po ba dito? Mindanao po ako nang galing, kaya ito yung nare-reviews. And what does it mean, padayo? Tuloy lang. Tuloy lang. Tama po ba? In faith zone, yes, kasama mo ang Panginoon. Sure na sure, amen? And now you are saying, Lord, no turning back. Hindi na ako babalik sa comfort zone, but Christians, don't ever be stagnant in your faith zone. We need to move on. Kinakailangan kalimutan na natin totally yung nakaraan, those
comfort zone na meron tayo and move on dahil habang nalulunod ka, kapag ka bumalik ka, tuluyang ka malulod. Pero habang nalulunod ka, sinasabi mo, you cried out to Lord and Lord save me. Merong isang Diyos na magsasaklolo sa bawat sitwasyon natin. Amen? And in verse 31, immediately Jesus reached out his hand and caught him. And you ask, Pastor, immediately, bakit hanggang ngayon? Wala pa rin. Take note. His time is not our time. His time is not our time. Kapatid, the one who called you is the one who will save. Hallelujah. Meron tayong Diyos na Panginoon. And as we rise, as we end this service, sa lahat ng Panginoon, tapat ang ating Panginoon. Amen?